Sa bidyong ito ay pakikita ko sa inyo ang Patapat Viaduct sa bayan ng Pagudpod. Hindi ito ang unang beses nating napadaan dito sa lugar na ito. Ngunit hindi natin nasisilayan ang ganda ng Patapat Viaduct. Sa tuwing daraan tayo dito ay either umaga or gabi na. Kaya hindi natin nasisilayan ang kagandahan ng lugar na ito. Kaya naman ating binalikan ng umaga ang lugar na ito upang ating masilayan ang kagandahan ng Patapat Viaduct. Gamit ang ating motor ay ating binalikan ang Patapat Viaduct. Ang Patapat Bridge. Ito ang kuha natin nung gabi. Nakala natin ay aabutan natin may araw pa, ngunit hindi natin naabutan. Kaya binalikan natin ang kagandahan ng Patapat Viaduct. Tara mga kapanalig, samahan nyo ako at balikan natin ang kagandahan ng Patapat Viaduct. So ito na, let's go! Bye-bye! Ito nga pala ang ating ikalawang araw mga kapanalig sa ating North Luzon Loop. Yes, pato. Na ito. Dito to sa may, yun no? Kitang-kita mo yun. Yung paikot na yan, kung makikita mo yun, yung pupuntahan natin. Nandun yung, kumbaga yung windmill, Bangi. So nandito tayo sa rock formation. So puntahan muna natin, balikan natin yung, yung Patapat. Kasi hindi ko pa talaga napupuntahan yung Patapat ng alangang araw. So ngayon, siguro naman makikita natin. Let's go mga kapanalig! So ito guys ang Patapat Viaduct. Ganda ng view dito oh. Tama-tama, dumaan tayo kagabi dito. Binalikan na lang natin ngayon umaga kasi hindi natin nakita to kagabi. Pero yan, ay, ang haba, ang ganda. So ilang beses na akong dumaan dito pero hindi tayo nakakadaan ng o nakikita ng araw no. Kalimitan pagka napapadaan na tayo dito gabi na. So ngayon ayan, makikita nyo tama-tama bagong sisikat yung araw. 6:30 pa lang po ng umaga. Ayan, ganda oh. Wow, ganda talaga oh. Sheesh, ang ganda. So ito, magpalipad tayo ng drone. Hindi ko napuntahan yung kabilang side. Dito na lang ako siguro sa hindi masyadong delikado. Pwede na ako siguro dito para kita tayo ng mga dumaraan. Ayun no. Wow, sheesh. Ang ganda tol. Ganda. Oh. So yun guys, binalikan ko din. Hindi pa kasi ako nakakapag pa-picture dati dito sa Patapat Bridge na to. Although pag dadaan na natin to lagi wala nga yun, katulad na sinabi ko, laging alas hapon na no? So ngayon nagkaroon tayo ng time, gumising tayo maaga para puntahan tong Patapat Bridge na to. So napakasarap ng feeling na itong lugar na ganito ay napuntahan natin mga kapanalig. At may memory tayo na iwan, nakapag photo ops tayo dito sa lugar na to. So susunod natin pupuntahan dito, siguro ikutin lang natin ng konti, daan natin itong Pagudpod na to. Pero baka hindi ko napuntahan yung Blue Lagoon, doon yun sa may kabilang side na yun. Hindi na natin mapuntahan dahil
medyo malayo pa rin naman ang pag-uwi. Dapat kasi pag pupunta ka dito, mga 3 araw ka dito sa Ilocos lang. Eh yung sa atin, inikot natin, loop yung ginawa. So kung tatanungin nyo ako kung babalik ako, probably pag may chance tayo. Pero siguro sa susunod yung malaki na motor na gamitin. Or kung magkakaroon tayo nga ng plano natin pagbili ng 400cc na scooter, eh much better, no? Para hindi naman hirap na hirap, no? So kayang-kaya naman yung NMAX. Kung ako ang tatanungin nyo, wala namang problema sa kanya. Ba't mas maganda kung malaki cc? So let's go mga kapalalig. Dito nga pala sa side na ito ng Pagubudpod, pagkalampas mo ng Patapat Bridge, makikita mo na yan mga naglalakihan ng windmill dyan, no? Dami rin. So hindi mo na kailangan pumunta ng Banggi, no? Makakakita ka na, yan, no? Dami. Ayan guys, oh. So pag dumunta ka pala dito at may chance kayo, puntahan na rin yung Barangay Balaot ba yun? Nandun yung Blue Lagoon, maganda dun. Hindi na lang natin pupuntahan siguro sa mga susunod natin na lakad dito sa Pagudpod, saka natin na-explore. May mga kuweba dito, meron din ditong mga falls. So syempre medyo malayo-layo pa kasi yung pag-uwi doon sa atin. So I decided na hindi na muna explore talaga, kasi ang talagang focus naman natin ngayong araw na ito eh ang magkaroon tayo ng North Loop. So syempre daan-daan lang tayo sa mga probinsya, North Loop lang tayo. Pero ayan yung mga kapanalig, babalikan ko to para mas mabigyan kayo ng mas maraming idea sa pagpunta dito. Unlimited twisting. Ayaw tumabi ng aso. Ayan, oh. So makikita mo nga pala, ang ganda ng location na to. Oh, parang gusto ko magpa-picture dito. Picture tayo, picture tayo. Ang ganda ng lugar, eh, oh. Parang nasa ibang dimension, diba guys, eh, no? Picture tayo dali. So yun guys, palabas na tayo ng Ilocos at ang ganda ng view. Palakas na po tayo ng Pagudpod at papatok tayo sa Banggi. Ayan, nandito po yung mga windmill. Hindi ko lang sigurado kung dadaan pa ba tayo sa windmill, kasi masyado nang magiging kumbaga, so try ko po na makadaan, ano? Pero madami na rin naman kayo nakita sa video sa mga windmill. So nandito po sa Banggi yung sikat na windmill, ano? Pero meron na rin naman dyan sa malapit sa Batangas, sa Laguna. So tara mga kapalalig, let's go! Okay guys, dito tayo ngayon sa bayan ng Banggi Public Market, sir. At kung makikita mo ay napaka progreso na rin ang bayan na ito. Ayan, ganda nung kanilang Banggi. So ito po yung Banggi, Ilocos Sur, mga kapalalig. Home of the famous windmill. Yung bundok, kung makikita mo dito sa side natin, eh walang mga puno. Hindi ko alam kung nakalbo ba yan o kinalbo o talagang ganyan siya, oh. Ayun, oh. Wala siyang wala siyang parang, oh, kita mo yun, oh. Nakalbo ba, kinalbo ba, or what? Pero ba't doon sa baba meron, ano? Pero siya, oh, nawala, oh. So guys, pinuntahan lang natin tong Banggi Windmills. Ay marami ng improvement. Inayos nila yung kalsada. Padalawa ay marami na ring travelers in, oh. Naglagay na rin dito sa may lugar na to. Ayan, oh. So let's go. Punta tayo mga kapanalig sa susunod nating pupuntahan para maka isod-isod tayo pauwi, no? Medyo
malayo pa kasi. Diyos T. Ayan na T. Angina. So yan, lalabas na tayo mga kamanalig. Dami namang pine tree sa gilid, oh. Tinamnan nila talaga. Ganda dito, ha. Ayun, oh. Pasukin natin. So pagpapasok ka pala dito, may bayad, no? Kukuha ka ng ticket na sa labas. So pinayagan naman tayo ni kuya na mag video lang. So yun guys, kung pupunta kayo dito sa Kaporporawan, ang gandang pumunta sa mga tourist spot dito sa Ilocos, kasi kung makikita mo talagang binigyan nila ng pansin na ayusin yung mga tourist spot nila, kompleto sa mga signages. Kahit hindi ka taga rito, wala kang waste, makikita mo kaagad sa daan yung mga tourist spot, kasi nilagyan nila talaga ng mga malalaking markings. So good to yun, good sa mga nag-isip para at least hindi maligaw yung mga pumupunta. So let's go mga kapanalig. Hinto tayo dito sa isang gilid kasi ang ganda, oh. Pwede kang mag-camping dun sa may gilid na yun, oh. Natabi lang siya ng dagat, oh. Ganda na rin ang view, makikita mo dito. So ang alam ko ay dito yung Bordeos lighthouse, paakyat. Hindi ko lang alam kung nakakaakyat pa. Ayan, oh, ganda dito guys, sa gilid pa lang to. Napakasinik ng view dito. Ayan, ganda, di ba? Ayan, oh. No? Nasa taas yung lighthouse, yung Bordeos. So may daan dito paakyat. So ayan, oh. Cape Bojedors Lighthouse. Ito pala, Bojedors pala yan, Bojedors Lighthouse. Ayun, oh, kitang kita dito. So tara. Pero ayan, ayun, oh, andun lang sa taas. Sige, ipadala natin ang drone para hindi tayo bawa. Dito sa lugar na to, palibasa malapit sa dagat, ang mga binibenta nila ay karamihan ay asin, ano? So narito pala yung gawa ng asin sa may lugar na ito. Bayan ng, hanapin natin yung landmark kung anong bayan to. Hindi ko nabasa kanina, eh. Pero mga asin ng mga tinda sa karsada, eh. Akala ko kung anong mga kulay puti ang nandun, eh. So napakaganda ng daan ngayon.
Tabing dagat siya. So ito palang bayan na to ay bayan ng Pasukin. Naglagay na sila ng diversion road dito mga kapanalig. Dito tayo pumasok. So hindi dadaan tayo ng bayan ng Pasukin. Dito na sa alternate route. Malaking bagay ito. Ang isa sa napansin ko dito sa Ilocos, no, ay napakaganda ng karsada. Grabe. Pag may nakita akong konting sira, ginagawa ka agad. Ano kaya? Bakit kaya? Malaki siguro ang budget na nakukuha nun. O talagang mahal lang ni Presidente itong bayan ng Ilocos, no? Kasi ang ganda na ng kalsada, oh. Talagang naka-asphalt sila lahat. So yun yung isang napansin ko dito mga kapanalig. Sarap naman dun, oh. Nilagyan nila ng mga pwedeng liguan, no? Tapos may cottage. Ayos din nga. Ang daming pumupunta, oh. Pwede ka mag-overnight dito. Bacara Bridge. Ito pala, Bacara Public Market. So pumasok na po tayo mga kapanalig sa bayan ng Bacara, Ilocos Norte. Okay guys, papasok tayo ng bayan ng Lawag. Buti nasa Lawag na tayo. Malaking bagay na. So yun yung simbahan ng Lawag. Nung pumunta tayo, ayun, no, may tourist spot din yan dito eh. Nung tumakbo tayo ng Boss Ironman ay dyan tayo pumunta, no? Nung gabi, ang dami nag-aabang sa atin dyan. So try natin puntahan mga kapanalig. Narito na rin lang tayo. Saglitin na natin. Ito na nga yun eh, oh. Ganda naman ang kwan dito, oh. Sinaunang sinauna, oh. Tayo makaka left turn. Kailangan pala doon ka na sa kabila. So hindi na tayo nakapag photo ops doon, no, sa Lawag mga kapanalig. But ito, andito na ulit tayo sa mahabang bridge. Ayan, oh. Yun lang ang kagandahan dito. Maganda na kalsada, maganda pa tulay. Tapos may mga ilaw yung mga bridge nila, oh. Solar. Parang ang nasa ibang bansa dito, oh. Yes, nasa norte na tayo. Nasa norte na po tayo mga kapanalig. Buti nandito na tayo sa San Nicolas, Ilocos Norte. Yun lang, no, medyo may traffic. Sana magkaroon sila din ng diversion road, no, para hindi na rin dadaan sa mga bayan. Nagka-crowded kasi. So guys, yan, papasok na tayo ng City of Batak, Ilocos Sur o Norte. Hindi ko alam, Ilocos Sur or Norte. Ang init lang panang araw, no? Ganda naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas dito. Ano ba? Saan tayo kakain? Jollibee na naman. Aray ka, sawa na po sa Jollibee. Pero isang araw wala tayong kain. Ganda naman itong kanilang kwento. Parang ginaya yung sa Maynila. Parang dinuplicate. Puno kasi yung McDo eh.
Aray ko. Yun, bakit traffic? Anong meron? Ah, tumigil. Huminto. Hindi. Saan kaya masarap kumain dito? Ano kaya? Anong masarap kainin dito? Medyo malayo-layo pa tayo guys, bago makarating sa bansang tinubuan. Hindi, bago makarating sa ating pupuntahan sa Batangas, ay napakalayo pa natin. Batak pa lang to, Batak. Grabe, blum-blum kalangitan. Oh. Blum-blum mga kapanalig ang kalangitan. Tumigil lang tayo ng konti. Ika nga, merienda, almusal, para dire-diretso tayo. Mahirap magtitigil eh. Kapag nagtitigil ka, nahihina rin kasi ako, kaya ako tumigil. So, eto, diretso. We're back on the road mga kapanalig. So, bayan pala ng Corimao to. May bayan palang Corimao. Bayan pala yun, nakala ko salitang kwan lang eh, pero bayan pala yung Corimao. Yun oh, ganda no signboard. Ayan, palabas ako ng Corimao mga kapanalig. Dito na uli ako sa daan, palabas tayo ng bayan ng Corimao. Let's go! Biga. Ayan, palabas tayo ng bayan ng Badok. Dami ng bridge talaga dito. Nakakatuwa. Yes! Dito na ako. Biga na tayo mga kapalalig. Sinait pala to, hindi pa bigan. Sunod pa. Pamilihang bayan ng Sinait, Ilocos Sur. Pamilihang bayan ng Sinait, Ilocos Sur. Kabugaw. Kabugaw. Ngayon tayo mga kapanalig sa Kabugaw. San Juan. Dito tayo ngayon sa bayan ng San Juan, Ilocos Sur. Magsingal Public Market. Nandito na pala tayo. Bahan ito oh. Pamahalang bayan ng Magsingal. Dito na tayo sa Bigan, Ilocos Sur. Santo Domingo. Dami ng turista. Ito yung Bigan City Hall. Ayan guys oh. Dito tayo ngayon. Ito yung dancing fountain. Kaso sa gabi lang yan eh. Pagka ganito araw hindi nagbubukas. Ito yung Jollibee. Sobrang init. Grabe. Parang Jollibee. Ayan. Ganda ng choking nila. Ito naman yung simbahan guys oh. Ayan. Ito ka. Yan ang simbahan. Ito inaayos nila, nire-renovate. Ito lang Welcome Plaza Salcedo. So tinutur ko lang kayo dito sa Bigan ano. At least may
meron kayong idea kung gusto nyo pumunta dito, kung anong makikita nyo dito sa Bigan, ano. So ito yung kanilang mga sinuunang mga bahay, at mahirap sa parking ngayon. Ito yung capital nila, yung nasa unahan na yan. Sobrang daming sasakyan, naghahanap ng mapaparkingan. So pag gabi, binubusan nila yung fountain na yan, no? Pero ngayon syempre araw, kaya hindi binubusan. Livelihood Program Center, oh, laki na ngayon. Dami napadagdag na lugar dito, mga kapanalig, oh. Ayan, oh, ganda. Ito po ang Bigan pagka araw, pinakikita ko po sa inyo. So puntahan lang natin yung famous na lugar dito, no, yung Crisologo, para at least makapunta rin po yung mga nanonood sa atin na gustong malaman, ano, yung lugar kung saan naroon. Ayan, no. So yun yung isang tower doon. Ang init. Wala din makapuntahan doon. So ay guys, lumabas na tayo ng Bigan. So dito sa isa, mayroon dito yung bantay na charge. Ayun, sa likod. So kung pupunta po kayo dito ay maganda gabi. Pag araw, wala po. So didiretso na po tayo ngayon, mga kapanalig. Diretso na tayo sa ating lagare. Hanap lang na muna tayo ng gasolinhan para magpa-top up ng konti or full tank uli. So naggas uli tayo doon, 385 yung napagas natin. So malaki-laki na rin, ha. So, papito ko na siguro ang gas yun. Nasa 7 na. Ng bundok, oh. So yan, mga panalig, kung gugustuhin nyong pumunta dito para gawin itong ginagawa natin, ano, ganito po ang magiging sistema. Kung kukuhalin mo siya ng 3 araw lang, almost wala kang pahinga. Paano yung takbo mo? Sulit naman kasi makakakita ka ng kapareho nito, oh. Gaganda ng mga nakikita natin ngayon. Yun nga lamang, medyo pagod sa katawan kasi sobrang haba ng biyahe, at medyo malaki din sa puro gasolina natin, ano? Siguro ubos yung 2,000 sa gasolina pa lang, mga kapanalig. Ganda ng bundok, oh. So ito yung tulay. Eto na, nadaan tayo sa tulay. Tulay na maganda. So eto na guys, iyan, nandito na tayo sa magandang tulay. Ayun yung gumuho dati. Kasi dati nung hindi pa gumuguho yung kabilang tulay na yun, nung pag nagpapatawag dito o pagka may rides napupuntahan, kaso gumuho na yung sa lakas daw ng naging bagyo, no. Ayan, no, grabe ganda. Ang ganda dito. Ayun, no. Ang init lang. Sayang kung hindi mainit, nakapagpalipad ng drone. Walang mapatigilan, eh. Ay, sobrang init. So yan guys, oh, ganda nung dinaanan natin, no. Yun nga lamang,
hindi na natin matitigilan pa kasi sobrang init. Ayan o, grabe. Pero meron yata viewpoint dito eh. Tingnan natin, tigil tayo kung eto. Hindi rin eh. Dito na tayo sa Santa Ana o Santa. Welcome to Santa. Santa pala dito ha. Dito oh. Ganda ng dagat, blue-blue oh. Init dito ngayon mga kapanalig. Dahil katabi nga pala ng dagat. Pero napakaganda naman ang view na makikita mo. Yun, buti na lang may mga puno dito. Sobrang init ngayon. Alas 12:30. Ayan o. Isa sa magandang spot mga kapanalig oh. Iyan oh. Ang ganda oh. Ganito kaganda ang Ilocos. Super oh. Ayan. Dagat talaga. Yun yung sa Panday eh. Yun, yung kay Fernando po dati. Yung doon na nag-shooting. Tapos may mga resort na rin pala na ginawa. Ayun oh. Ganda guys. Eto oh, ganda na. Puno ng mga turista to gilid eh. Napakaganda naman nga tumigil eh. Pumunta ng Baguio through Besang Pass. Ito, nakadaan na tayo once dyan nung umakit tayo sa Sagada. Pero siguro sa mga susunod na araw explore natin uli yan. Gamit ito, maliit na sisila motor na to. Sibatin natin yan mga kapanalig. Para dyan lang talaga. So ngayon, ang aking target ay makauwi sa bahay ng ligtas at wala problema. So at this moment ay meron akong, according to Google, ay 7 hours and 47 minutes pa bago ako makadating. Around 471 kilometers. So dito sa location ko ay 471 kilometers pa ang layo ko para makauwi sa bahay. Ganun kalayo yun. Ilang pultang pa kaya? Dito na tayo sa Narbacan. Ayan oh, Narbacan Mall. So Ilocos pa rin po. Ito ang ating lokasyon. Dahil andito tayo sa Narbacan. So, what's up guys, yan, papahinga lang ako ng konti dito. Halis na rin tayo, tumigil lang tayo, ayan, dito sa may tulay. Pero, malapit na to. Nakakasakop dito, La Union na. So, kita-kits maya-maya na konti. Let's go! Yan guys, papasok ako ng LU ngayon. At, ang layo pa natin. Buti malilom dito sa may area to. Ganda ng view oh. Mountain range yung mga nasa gilid. Guys, dito na tayo sa Bacnotan, La Union, town proper. Ayan. So, 6 na oras at kalahati pa bago tayo makarating sa ating bahay. So, yan guys, andito na tayo ngayon sa LU San Juan, La Union. So, sikat naman dito yung mga resort nila na dinadayo. Welcome Danggayan Festival. Ayun, diretso na sa
kanilang mga resort. Medyo traffic lang ha. Marami na rin yung pumupunta dito sa LU. Halos naging commercialized na lahat ng mga establishment dito gawa nitong LU. So dito nga pala tayo sa La Union. Nasa bayan na tayo ng La Union. Ito yung town proper. Laki din pala nito. Pero pag gabi kala mo wala. Dahil nung tumatakbo tayo dito, pag gabi na walang ganito. Okay guys, nag-stop over lang tayo. Kumain tayo ng konti dito sa ano ba lugar to? Caba. So pagkatapos dito siguro maggagasolina lang tayo dito sa malapit-lapit. Masyado mahal yung gasolina dito sa lugar na to, lalo na doon sa dulo. I think 74, 72. So I decided na dito na sa may pababa dito, baka mumura na. Let's go mga kapanalig, kaunti na lang. So nandito na tayo sa Aringay. Malapit na sa Baguio. Kung aakyat tayo mga 30 minutes na lang to 1 hour. Pero hindi kailangan natin umuwi mga kapanalig. So nararamdaman ko na rin yung pagod, lalo na sa may bandang Pet, no? Parang alam yung pasana siguro. Kaya sa first day natin halos nakaupo eh. Kapag nakaupo kang ganyan talagang asahan mo na kanyan na malalakit din yung puwetan pagka ganon. So medyo bumaba na yung araw, mag-alas 5 na, hindi, alas 4 Gs na. Malaking bagay. So hanap lang akong gasoline station mga kapanalig. So agawan na tayo mga kapanalig. Malapit na tayo pumasok sa Pangasinan. Ayun, napakahaba rin yun. Ordaleta, dire-diretso hanggang sa may Manila na. So hindi lang ako mag-iiba ng daan. Dito na ako mag-stick sa MacArthur Highway na to. So agaw na po tayo mga kapanalig. So dito may daan papuntang Baguio, Pugo. Ayan. So marami na rin umakyat dyan kasi nagta-traffic dito sa may kabila. Dito na sila dumadaan sa kabilang ito. So nandito na po tayo sa bayan ng Agoo. Yun lang ang problema dito. Marami tayong dinaanan na bayan na traffic mga kapanalig. Bye-bye, Agoo. Ayan, lumabas na tayo ng Agoo. So ang susunod dito ay season Pangasinan na po mga kapanalig. So may dala tayong motor na 400cc up. Nandito na yung papasok ng TPLX, no? But hindi tayo doon dadaan mga kapanalig dahil small cc lang tayo. So babagtasin natin itong MacArthur Highway na ito. So ito, dito na tayo sa Rosario, Pangasinan. Rosario na po. So ito guys yung TPLX. Papasok ka dyan, tayo ay hindi. Ayan o, kung nakabuha 400cc tayo, dyan tayo daan. So dito tayo sa baba. Yun o, akit din ng Baguio yun. Ito, susulil natin Marcos Highway. So doon tayo sa may Petron, magpagasolina dito sa may season. So ito, papuntang Baguio yun. Dito tayo, season na. Ayun, nakita ko na yung Petron. Pagas tayo doon. Pailang kong gas na ba to?
Pawalo. Ayan guys, sibat na ulit tayo. So nagpagas lang tayo. So literal na kain at gas lang yung ginagawa natin para hindi tayo masyadong magahol sa oras. Let's go! So hindi na masyadong mainit. Tara-tara na natin hanggang kaya natin mga kapalalig. Let's go! So ayun guys, nandito na ako sa papunta Manawag yung kanan. Pag kumalang ka naman dito, Dagupan to, Ordaneta. Diyan. Alayo ko pa. Nandito pa lang tayo sa Ordaneta. Ang laki din naman, ano? And according sa Google ay mga 7 hours and 19 minutes pa tayong tatakbo. At sa kasalukuyan ay magpa 5:30 pa ng hapon. So definitely dadating tayo ng umaga na sa Batangas. Kaya stay put lang tayo mga kapanalig. Talagang pasipagan ito ng biyahe. Gusto natin magloop eh. At least na-experience natin sumakay sa small cc na motor at na-loop natin ang buong norte. Ang traffic lang dito guys. Sa Ordaneta. So guys, yan Villa Asis na tayo. Villa Asis. So may mga traffic tayo dadaanan. Kaya talaga tayo na ito. Para actually nararamdaman ko na yung sakit ng katawan. Yan, may big bike sa likod natin. Pakinig ko eh. So pagbaba nga pala natin itong bridge na to, eh Tarlac na yung susunod. Kaya malayo-layo pa rin. Nasa Tarlac pa lang tayo. Yan, dito na, patay tayo dito. Bull traffic dito guys. So, sobra. Sobrang buhol ang traffic. Ganda naman dito sa Tarlac. Oh, di man ang tubo. Buti dumaan tayo dito. Eh pahapon na. Hindi na masyado mainit. So we are entering sa Moncada Tarlac. So ilan pa kaya bayan ang dadaanan natin sa Tarlac. Pagkatapos nito ang susunod ay Bulacan naman, ano? Medyo malayo-layo pa rin, ha? Oh, may traffic dito sa Moncada. Malaki din palang bayan to. Yan, palikot na 45 kilometers. Hingi ko muna. Nahingala tayo konti at uminom. So magiging coverage po natin pala nito eh hanggang saan lang umabot yung battery video. Kung mamatay na po ito dito, ibig sabihin lobat na tayo, wala nang battery, ano. So okay pa naman. So tinitipid natin. Andito pa rin ako sa part ng Moncada Tarlac mga kapalalig. So nandito tayo ngayon sa may Herona na to, Herona Tarlac. So maliwanag na yung video pa. May kaunti pang nakikitang liwanag mga kapalalig. So Ramos pala mismo yung nakakasakop dito. Ang dami nito. Ay nako, pagod na tayo. At meron pa tayong 6 na oras bago makarating sa lupang Sinilangan. Aray ko. So
may mga stoplight na. Nagkakaroon na tayo ng pag-asa na medyo nalalapit na tayo sa kabihasnan. Dahil dito sa Manila, nakakakita na tayo ng mga traffic. It means malapit na tayo, mga kapanalig. Ayan. Sand Bridge. Ito pala yung tinatawag na Bambam Bridge. Oh, ganda rin eh. Oh. Ayan oh, guys. Sulit. So kung kita nyo dyan sa video, medyo malabo na lang yata kasi gabi na. But ganda ng bridge eh. Oh. So andito na ako sa Bambam Banban Tarlac, mga kapanalig. Ganda naman dito oh. Sa ibabaw. Okay yung disenyo, no? Logo ng bandila ng Pilipinas eh. Yun lang, pagbaba, traffic. Ay, 5 oras pa bago makarating sa bahay. Sheesh. Nakakapagod na, ngawit na yung puwet, mga kapanalig. Ito pala ang paglulup. Bye bye. Ganda naman dito, Pasko na oh. Hindi. Ayan oh, may ilaw yung mga puno, nilagyan nila. Comment guys kung saan ito, ang lugar na to, para malaman ninyo kung nasa na tayo. Nandito lang to sa tabi-tabi, mga kapanalig. Ayan o. Nasira lang yung ilaw dito, pero ito okay pa to. Layo pa natin, mga kapanalig. With according sa ating Google, maaaring dumating tayo ng 112 sa bahay. Pero magbabago, pwede magbago pa yan. So may fiesta yata. Pero ayan o, ngayon yung posisyon ng mga santo. Yan guys. Okay yan kanila dito, no? Hindi masyadong mainit. Saka hindi masyadong magta-traffic kapag ganitong gabi nga naman, ano? Kailan kaya kapiestahan dito? Dami rin, oh. Dami ng kanilang ipoposisyon. Oh. Ayan guys, oh. Okay. Malapit na nga pala mga piestahan ngayon, eh. Dito sa Marilao, you know? Pinadami nila yung mga may ilaw na kapareho nito. Daan muna tayo sa 7-Eleven, mga kapanalig. Ayan. Daan muna tayo.